Happy Burmans po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates mula po dito sa Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Happy Burmans! Grabe talaga yung effort dyan. Hindi nyo po alam kung gaano kalaking effort talaga ang ginagawa ng SM Supermalls para lang maibigay ang pinaka-the best Christmas experience sa ating mga malls. O ipalakpakan man natin ng ating mga taong behind sa mga pa-Christmas decors na yan sa lahat ng mga SM Super Malls. Saludo po kami sa inyo, kabayan ka-updates. Maraming salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng memorable experience sa lahat po ng mga SM Super Malls na aming pinupuntahan tuwing sasapit po ang Burmans and Christmas. Nako, maraming salamat. Nung nanalo po ang aming pinakaminamahal na mayor na si Vico Soto, nasabi niya nga po, kabayan ka-updates, na ang east side or East Ortigas side ang isa sa talagang i-build up niya sa kanyang term. Kumbaga parang meron tayong Ortigas CBD, no? Or yung Ortigas Central Business District. And sana nga po, yung buong CBD daw dapat maging katulad din po ng East Ortigas. Fast forward, 5 taon na po ang nakakalipas. Lahat po ng mga developers ay nasa east side ng Pasig. Dami future developments na nangyayari po ngayon dito mismo sa East Ortigas. Yung iba, nagpapanggap pang consultant. Mag-inquire ko nun ng project, nung chinek mo yung number, tsaka yung profile, Diyos ko, working SMDC, ano ba yun? Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Happy Burmans po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates mula po dito sa Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Happy Burmans! Yay! Opo, kabayan ka-updates, finally nasa Burmans na nga po tayo. Diyos ko Lord, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, and simula na naman ang good vibes dito po mismo sa Pilipinas, dahil Diyos ko, iba na naman ang level ng saya ng mga tao. Uso na naman ang mga kainan, uso na naman ang mga pasyalan, bakasyunan. Yan po yung talagang kapag sumasapit yung mga Burmans, 'di ba? Parang medyo nagkakaroon tayo ng advance hindi advance party, parang advance parang advance happy feel, tama ba? Hindi ko alam, pero parang sa akin, kapag tayo nga po ay tumutuntong ng Burmans, iba kasi yung level ng saya dito mismo sa Pilipinas talaga. Talagang ramdam na ramdam mo na ang lahat talaga ay excited, lahat talaga ay iba yung level ng saya, kabayan ka-updates. And syempre, kung kayo man ay wala man sa Pilipinas, sana po ay napaparamdam namin sa inyo yung Burmans. Ayan, maaaring magkakalayo man tayo, yung mga iba mga ka-updates na nasa ibang bansa. Sana po na ipaparating po namin sa inyo yung saya, no? Yung saya ng ganitong buwan, yung vibe, ayan, nako, kakabayan ka-updates. And syempre, sa lahat din po ng mga OFWs, no, uwi muna kayo, pahinga muna kayo itong Pasko, no, para makasama naman ang ating mga pamilya, kamag-anak, oo,
para maramdaman niyo rin po yung Christmas vibes 'no, dito mismo sa Pilipinas 'no. Sa lahat po ng mga ano na, yung mga dekada dekada na nandiyan mismo sa ibang bansa, pumasyal po kayo dito, sumilip po kayo dito, pasyalan niyo po ang Mall of Asia, ang SM Mall of Asia, kung gaano nga ba kaganda, kakulay po ang SM Mall of Asia, kapag sasapit nga po ang Burmans. Ay nako, actually ano naman, every Christmas naman Kabayan Ka Updates, talagang pabonggahan talaga yung mga decors 'no, ng mga malls, and hindi ko na po talaga hindi ko na nga po talaga ipagyayabang masyado, oo. Hindi, I am very sure lahat naman sasang-ayon naman talaga sa akin, kasi iba talaga ang Christmas decors, pagdating po sa mga SM super malls. And nako, sa lahat po ng mga taong nasa likod, yung mga nagkakabit ng mga Christmas decors sa taas, yung taas po mismo ng ano, kinakabit yan mga ano pa lang, mga madaling araw ng bato ng siguro August 30, ganyan. May mga nakita. Hindi, actually, mga ano pa nga lang, mga first week pa nga lang ng August, may mga nakikita na nga ako na nagkakabit na nga sila ng mga Christmas decors. Medyo, minsan, kapag napapansin mo, nakakalula lang dahil parang, kasi meron na ako napanood na ganun, na video, na talagang meron talaga silang tinutungtungan talaga. Halimbawa 'pag mga asa fourth floor 'no, kasi siyempre mapapansin niyo, mapapatanong kayo, papaano nga ba na kakabit yung mga Christmas decor sa tuktok mismo ng mall, 'di ba? Oo, 'yan yung mga ikinakaintriga natin minsan, pero Diyos ko Lord, hindi niyo po alam kung papaano. Kasi ako, nakapanood na po ako, may mga ano yan, may mga tinutungtungan yan sila, and buti na lang talaga, madaling araw 'to ginagawa. Oo, kasi medyo iba talaga yung tungtungan, parang ikaw mismo yung parang ikaw yung malulula para sa tao 'no. And siyempre uso uso na naman ang mga ano, uso na naman ang mga Christmas decors na binebenta sa mga malls, ayan, sa dapitan, oo. Kapag kayo po ay bibili ng Christmas tree, mas maganda, ito po yung magandang pagkakataon na bumili ng Christmas tree. Medyo mura-mura pa 'yan, medyo ano pa 'yan, parang, mura-mura pa. Pero mas mura kasi 'pag mga August. Ayan, August. Pero 'pag mga, Burr months, medyo nagdadagdag na nga sila ng konti lang naman, konting presyo lang, hanggang sa dumating po yung November, ayan na, nagtataasan na po Kabayan Ka Updates. Kaya may mga Kabayan Ka Updates tayo na gusto magtayo ng Christmas tree, September pa lamang. Oo, dahil, kapag September pa nga lamang, medyo mura-mura pa yung mga Christmas tree, yung mga Christmas decors, 'di ba? At saka Kabayan Ka Updates, balita ko lang po Kabayan Ka Updates, mabalik ko nga lang pala sa mga Christmas decors 'no. Um, ah, Nawala ako, ano na ba't nagla 'tong ating kodigo? Oo, okey. Ay, ito, yung mga Christmas decors Kabayan Ka Updates, alam niyo po ba, etong mga nagde-design sa mga malls, kahit yung mga ayos po ng mga Christmas decor sa bahay, yung talagang pabonggahan talaga. Alam niyo ba na meron palang ano, para siyang interior designer? Oo, ang mahal din pala ng, bayad sa mga ganyan, sa mga designer ng mga Christmas decors. Hindi ko kinaya kasi, nabanggit nga sa akin ni, if you're listening, oo, cousin, Miss Karen May Villaseñor, ayan, medyo iba yung level ng bayad. Kasi nakita ko yung Christmas decors nila, one time last year sa bahay nila. Ay naku, bahay lang po ito Kabayan Ka Updates, pero mukhang mall talaga. Yung mga Christmas decors. Oo. So, kaya grabe talaga yung effort diyan, para lang mapasaya po ang ating mga Kabayan Ka Updates 'no, sa mga, mall goers, sa mga OFWs na, pumupunta ng Mall of Asia
para lang mapasaya kayo, makapagpa-picture-picture po kayo, no? Hindi niyo po alam kung gaano kalaking effort talaga ang ginagawa ng SM Supermalls para lang maibigay ang pinaka-the best Christmas experience sa ating mga malls. O ipalakpakan man natin ang ating mga ang mga taong behind sa mga pa-Christmas decors na yan sa lahat ng mga SM Supermalls. Saludo po kami sa inyo, Kabayan Ka-updates. Maraming salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng memorable experience sa lahat po ng mga SM Supermalls na aming pinupuntahan tuwing sasapit po ang Burr months and Christmas. Nako, maraming salamat po. Oo, hindi rin siyempre mawala yung mga bakasyunan. Oo, yung mga reunions pag mga Burr months talaga, no? And eto nga po, Kabayan Cup, this nakakalungkot, no? Ah, yung ano, yung yung sa baboy, Kabayan Cup dates. Kasi syempre, uso na naman ang mga kainan, ganyan. And naku, ipanalangin natin matapos na nga po itong ASF na ito. Oo, yung ASF. Sana nga talaga medyo mawala na tong sakit ng mga ng ating mga baboy dahil ang hirap po ng walang baboy, ha. Baka ano pa ang pangit, no, ang hirap ng walang baboy. Oo, pero Kabayan Cup din siyempre ano 'di ba, ang sarap kaya ng ano, ang sarap din kayang kumain. Oo, pero kung hindi pa rin talaga maganda yung ayos ng mga ating mga baboy due to ASF, ayan, may mga manok naman tayo. O di naman kaya isda, o di naman kaya mga gulay, ayan, na kung saan kailangan ng ating ano, katawan, gulay. Oo. Pero kasi nga, Kabayan Cup updates, habang medyo hindi pa nga po ayos ang baboy, parang ngayon, yung iba nagsa-substitute nga muna sa manok bilang source of protein. Oo. Protein. Protina, ayan, para walang issue. Tagalog na po. Protina, ayan. And mega shoutout din pala sa lahat po ng mga kumakain ngayon. Ayan, sa lahat po ng mga kumakain. Ngayon habang nakikinig ng SMDC podcast, nako, sobrang good vibes ko din po dahil ako nga po ay kumain ng ano, yung paborito kong kombinasyon. Minsan na naman to, yung tinapa, tinapa at chicken noodle soup. Ay, ang sarap. Oo, ito yung mga ordinaryong pagkain pero iba yung sarap na naibibigay. Parang ang pangit ng iba yung sarap na naibibigay. Parang ang pangit ng iba yung sarap na naibibigay. Parang hindi ko gusto yun. Iba yung level ng sayas. Ah, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Oo, pero yung kasi yung ating yung kasi yung pag medyo maulan, pag medyo naghahanap ng comfort food, yan yung ating kinakain talaga. Tinapa na may chicken noodle soup. Mm. At sinaluan ko pa ng itlog kanina. Ay, heavenly. Oo, and syempre sa lahat po ng mga sa lahat din po ng mga Kabayan Cup may mga hinahabol na deadlines, ha. Itong mga naghabol nga po ng deadlines itong Agosto. Ayan. Nako, mega super duper shoutout sa inyo. Okay, sa lahat ng mga kapatid ko sa industriya na naghahabol din po, oo, kaya yan. Oo, kasi may mga promos tayo ngayon sa SMDC na talagang kailangan ma-avail natin for the month of August. Kaya sa lahat po ng mga Kabayan Cup updates, no, nagtatanong sa akin kung kailan maganda kumuha. Diyos ko Lord, ngayon po, ngayong Agosto. Oo. Dahil etong mga Burmans medyo, oo, mas maganda ngayon po. Oo, or else baka maubusan ka na ng promo, baka maubusan ka na ng magagandang units. And syempre, Kabayan Cup, gaya nga po ng Burmans, talagang kapag ikaw nga po ay mag-o-open ng negosyo, ang hirap-hirap talaga mag-open ng negosyo kung kayo po
ay kulang na nga sa oras, gaya po sa oras niyo sa trabaho, oras sa ibang negosyo, no? Medyo mahirap na nga talaga kabayan ka-updates na magkaroon pa ng oras sa iba pang negosyo na gusto nyong pasukin. Kaya ang pinakamaganda nga po kabayan ka-updates, no? Katuwang niyo po ang Homefort Hotel sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na may planong magpa-Airbnb business. Kasi kabayan ka-updates, sobrang laking tulong talaga ng Homefort Hotel sa lahat po ng mga owners natin dyan na talagang walang oras magpa-Airbnb, mag-manage ng property, mag-market ng property para makahanap ng mga guest. Malaking bagay talaga si Homefort sa lahat po ng mga homeowners. Kaya kabayan ka-updates, kung kayo po ay wala pang property, okay? Kung kayo po ay wala pang property at gusto nyo nga pong ma-list ang inyong hinuhulog-hulugang property or huhulog-hulugang property sa Homefort Hotel, please DM me on WhatsApp, that's 63915-281-4355. 63915-281-4355 at si Homefort Hotel lang nga po ang bahala mag-market ng property nyo, okay, in the future. Oo. Again, uulitin ko lang po kabayan ka-pisa sa lahat po ito ng mga kliyente na wala pa pong property. Oo, dahil ito nga pong Homefort Hotel ay amin pong dinisenyo, no? Dahil syempre parami po ang mga clients talaga na minsan kapag dumating nga po ang turnover, hindi po nila alam paano magsimula. Oo, hindi po nila alam paano magsisimula. Dahil nga po naiwan na nga po ng consultant, eto na. Meron na nga po tayong katuwang para po sa inyong property investment. Kung may plano man kayo ipa-Airbnb or di naman kaya gawing asset ang inyong property para yung kikitain nga po ng property nyo ang bahala na magbayad sa bank financing. Oo. Tama ba ang pagkaka-explain ko? Kumbaga yung property nyo, yung kita ng property na nga po ang bahala mismo para mabayaran si SMDC at si bank financing. So, kasi 'di ba kabayan ka-updates, ang mahirap kasi minsan. Tapos mga DIY kabayan ka-updates, sa mga DIY, ang hirap po talaga na mag DIY or ayos or mag-manage ng Airbnb. Bakit? Ang daming dapat gawin. Check-in, check-out assistance, pag-maintain ng property, paghahanap ng mga tenants para sa inyong unit. 'Di ba ang dami, samantalang ito nga po si Homefort Hotel, iba po ang klase ng mga staff natin mismo sa Homefort Hotel. Nagbabayad pa ng mga SOCMED influencers para lang talaga ma-market po ang ating Homefort Hotel. Ay nako. Oo, iba talaga kabayan ka-updates. Kaya kabayan ka-updates, kung kayo man po ay may planong magkaroon ng Airbnb business at wala pa ho kayong property, nako, again, please DM me on WhatsApp, Viber at 63915-281-4355 and allow me to help you kabayan ka-updates para po ma-assistihan ko nga po kayo, no? Kapag na-turnover nga po kayo kapag na-turnover na nga po ang inyong property, ayan, pwede na nga po nating ipalista sa Homefort Hotel. Okay, kabayan ka-updates for today's podcast, ha. Recap lang tayo. Parang ang napag-usapan niya, ano ba napag-usapan last time? Parang absent ako last time. Ang ating napag-usapan nga po kabayan ka-updates. Ito available pa rin po ito kabayan ka-updates. Ang nag-iisang shop house sa Cheerful Homes 2 located in Mabalacat, Pampanga. Again, uulitin ko nga po, 12 lang po ang merong
Shop House. Diyan po mismo sa Mabalacat, Pampanga. So, ibig sabihin po, 12 lang po ang pwede hong magkaroon ng negosyo diyan po sa loob ng subdivision na yan. Okay? Out of 1,500 units, 12 lang po kayo ang pwedeng magkaroon ng negosyo dyan po mismo sa SMDC Cheerful Homes 2. Napuntahan ko nga po yung lugar, kabayan ka updates. Alam niyo sa totoo lang, sobrang sino to? Ayan. May nag-message po sa atin. Alam niyo po, kabayan ka updates, ba't ko nga ba ito ina-up sa inyo? Kasi po, kabayan ka updates, sobrang rare nitong property na ito. Imagine, 12 lang po ang meron nito sa 1,500 or out of 1,500 house and lots. At napuntahan ko nga po ang area na yan, kabayan ka-updates. Ay nako, hindi ko alam saan pwedeng bumili. Doon meron namang labasan, kabayan ka-updates. Kaya lang, maglalakad ka pa. Dito, loob na lang po mismo ng subdivision. Pwede ka na magbenta. O pwede ka magkaroon ng sari-sari store. Pwede kang magkaroon ng milk tea shop. Pwede kang magkaroon ng laundry shop. Pwede kang magkaroon ng coffee shop. Pwede kang magkaroon ng any na restaurant. Ha? Katulad nga lang, kabayan Cup, yung isang kliyente nga po nakausap ko, ang plano nga po niya, nag-message nga po siya sa akin. Ang plano niya nga po doon sa kanyang shop house, yung taas po, yun na lang daw po ang gagawin niyang bahay. Pero yung living area at dining area, yun na raw po ang kanyang pinaka commercial. Lalagyan ng mga konting mesa at upuan para magmukha daw maliit na restaurant. O diba, imagine, restaurant. Yun din yung plano niya. Kasi yung second floor, kabayan ka-updates, pwede pa ipa-renovate yun, kabayan ka-updates. So again, kabayan ka-updates, nasa atin pa rin po ang bola ng shop house na ito. O kung kayo po ay may planong kayo po ay interesadong malaman ang buong detalye ng shop house na ito sa Cheerful Homes 2, please DM me on WhatsApp. And kung ayaw nyo po na shop house, meron din tayong corner unit. Corner unit, kabayan ka-updates. Ayan, ay nako. Ito po talaga yung mga madalas na hinahanap. So, marami na kasi before na kliyente na nag-inquire sa akin na ito po ang hinahanap. So, ang dami ko na rin beses na nasabing wala talagang available. But this time, ito na. May available, kabayan ka-updates. So, again, kabayan ka-updates, please DM me on WhatsApp @63915-281-4355 for more details about Cheerful Homes 2, Mabalacat, Pampanga, shop house unit and corner unit. Okay, so yan po yung ating napag-usapan nga po last time. And for today's podcast, kabayan ka-updates, ito po, kabayan ka-updates, sobrang isa po ito sa mga project na nilook forward ko. Dahil hindi lang po dahil sa dito po ako sa area nakatira. Ayan, kung saan po itatayo itong project na ito. Kundi okay, I don't want to be sound parang sounds like politics on. Pero kasi, kabayan ka-updates, once na masabi ko man ito, talagang mararamdaman nyo naman talaga kasi. Okay. Nung nanalo po ang aming pinakaminamahal na mayor na si Vico Soto, nasabi niya nga po, kabayan ka-updates, na ang east side or East Ortigas side ang isa sa talagang i-build up niya sa kanyang term. Okay?
kumbaga parang meron tayong Ortigas CBD, no? Or yung Ortigas Central Business District. And sana nga po, yung buong CBD daw dapat maging katulad din po ng East Ortigas. Okay? And mula po 2019, fast forward, 5 taon na po ang nakakalipas. Talagang makikita talaga natin yung changes, no? And I am very sure mapapansin po ito ng lahat ng mga Pasigueño na nakikinig po sa ating podcast ngayong araw na ito. Ayoko magbanggit ng mga developers, pero lahat po ng mga developers ay nasa east side ng Pasig. Ang dami-dami na developers at mga future developments na nangyayari po ngayon dito mismo sa East Ortigas. So, ngayon kabayan ka-updates, bago pa po, no, ma-fully develop ang East Ortigas kabayan ka-updates, I suggest pag-isipan niyo na nga pong kumuha dito mismo sa SMDC GEM Residences. Okay, kasi nga po kabayan ka-updates, nag-iisang tower lang po ito. May mga ibang project tayo na maraming mga buildings, no? Pero iba din naman kasi ang ipinapakita. Pero ako kasi kabayan ka-updates, pag single tower ang isang project, talagang talagang masabi ko na magandang project po ito ng SMDC kapag nag-iisang project lang. Oo, kasi limitado lang po ang bilang ng magpapa-Airbnb. Medyo konti lang ang kompetisyon. Okay? So, ito pa kabayan ka-updates, no? Ang ganda pa ng location mismo ng GEM Residences. Ang location nga po kabayan ka-updates ng GEM Residences ay E. Rodriguez Jr. Avenue, C5 Road, corner J. Cruz Street, Barangay Ugong, Pasig City. Okay? At ang number of residential po ng GEM, Diyos ko Lord, ang konti nito kabayan ka-updates for a single tower, 1,463 lamang. 1,463 lamang. Iisang building lang po ito kabayan ka-updates, no? Na-launch nga po siya July 2020. Pandemic pa kabayan ka-updates, na-launch po itong si GEM Residences. At ang target turnover date nga po ito ay April 2026. Ito yung sinasabi ko kabayan ka-updates. Ang dami niyang mga malalapit, no, na mga business districts po dito mismo sa GEM Residences, no? Ortigas Center, 1.2 kilometers. Rockwell Business Center, 1.2 kilometers. Okay? Sa mga malls naman, malls and shopping centers, SM Center Pasig, kung saan nga po ako dyan madalas nag-grocery dahil kompleto po ang kanilang mga items, no? Diyan po mismo sa SM Center Pasig, 0.5 kilometers. Tiendesitas, 0.5 kilometers. And medical and educational institution, malapit nga po tayo sa The Medical City, 3.2 kilometers. And syempre po dahil part nga po ito ng C5 Road, accessible din po tayo sa Metro Manila Subway na kung saan meron nga pong 17 stations at fully operational po ito by the year 2029. And meron din tayong Metro Rail Transit 4 or MRT4 na kung saan meron nga po tayong 10 station. So ang ating mga unit types po dito kabayan ka-updates, may 1BR unit, 1BR with balcony, and 1BR within kabayan ka-updates, no? So ito po yung itsura ng ating ground floor dyan po mismo sa GEM Residences. So meron nga po tayo ditong mga commercial areas dyan po mismo sa baba, like coffee shops, convenience stores, Save More, restaurants,
So, hindi ka na mahihirapan pa na umalis, no? Dahil pwede ka kumain sa baba, pwede ka mag-coffee, pwede kang mag-grocery, no? Diyan po mismo sa baba. At kapansin-pansin po kabayan ka-updates, napakaganda po ng ating lobby, no? Para siyang hotel kabayan ka-updates. Okay? So, ito po kabayan ka-updates, meron naman po tayong Creators Park. Okay? Creators Park na kung saan makikita po natin ang lap pool, kiddie pool, pool deck, playground, yoga deck, pave walkway, lounge, working space, water feature, billiards table, table tennis, bench, snack bar, sunken seat, meditation nook, shower stall, changing rooms, outdoor fitness zone, function room, and indoor fitness zone. So talagang binonggahan talaga at ginalingan talaga kabayan ka-updates etong ating mga amenities or tinatawag nilang creators park. Ang gara ng creators park. O parang ano lang, no, parang vloggers park. Creators Park. Okay, so ito po yung kanilang amenity floor na kung saan makikita nyo nga po yung yoga deck, indoor gym, and function room. Ito po yung ating lounge area, outdoor co-working space, and lap pool. And eto na nga po kabayan ka-updates ang ating ang ating mga unit types. Okay? So meron tayo ditong 1BR units. So ang area nga po niya kabayan ka-updates ay 22.79 to 24.62 square meters. Meron tayong 1BR with balcony. Ang area nga po niya ay 26.79 square meters, 1BR Deluxe 31.49 square meters, at 1BR within with balcony. Okay? Na kung saan ang kanyang area nga po ay 34.91 square meters. Ito pong din, pwede niyo pong gawing study room or di naman kaya pangalawang kwarto or guest room if you want to. At so ito po yung view mula po mismo sa 39th floor ng GEM Residences. View from Unit 45 sa bandang left side po. So this is facing Eastwood. Ayan. So eto naman kabayan ka-updates mula po ito sa 39th floor din. From unit number 30 sa bandang right side. So this is the facing BGC. Okay, ito po yung BGC po yung bandang dulo po kabayan ka-updates, no? Ayan. And ito po this is facing Ortigas. Ayan, yung Ortigas Central Business District. Okay, mula po sa 39th floor, unit number 38. And ito naman po facing Antipolo. Mula po sa 39th floor, unit number 10. Okay, so ang ating turnover finish ng GEM Residences mula po sa living, dining, and bedroom, painted walls and ceilings, floor tiles, and painted balcony railings. Sa toilet and bathroom po, wall and floor tiles, painted ceiling, water closet, lavatory with faucet, shower set, exhaust fan. Para po sa ating kitchen, painted walls and ceiling, floor tiles, kitchen sink, faucet and grease trap, and base and overhead kitchen with countertop. So yan po yung ating turnover finish sa GEM Residences. Nakakatuwa nga po dito sa GEM Residences, 55% sold na po ang GEM Residences. So more than half na po kabayan ka-updates ang nabebenta po namin property or units dyan po mismo sa GEM Residences, no? So pinaka mababa po nating monthly dito kabayan ka-updates ay sa lahat po ng mga 1 bedroom units, yung wala pong balcony, nasa 17,342 lamang. Okay? So, but I suggest kabayan ka-updates kung kaya naman
kung kaya, add na lang kayo ng 5,000. Meron na nga po kayong balcony kasi mas iba talaga ang level may balcony kabayan kapits, no? For me, iba talaga ang level. Oo, ang magiging monthly mo ay 22,653. Pero yun nga kabayan kapits, kung ikaw yung tipong taong gusto mo palang subukan yung pagka for Airbnb, walang masama. Ang importante, nasimulan, di ba? O, kasi naman ang gusto mo sige, mag-go ka na 1 BR with balcony pero mag-iipon ka pa. O, kapag nag-ipon ka pa na nag-ipon, tumakbo na yung increase, hindi na wala ka, hindi na ubusan ka ng property at baka abutan ka na ng price increase. Kaya ang maganda kabayan kapits, nako, bago mo simulan or bago matapos ang taong ito, simulan mo na magkaroon ng property diyan mismo sa GEM habang kaya-kaya pa ang monthly DP. Dahil, Diyos ko, balang araw, parang bahay, di ba? Mahirap nang makabili. Oo. Actually, kabayan ka updates, no? Before, pag mga bahay sa Metro Manila, parang abot kaya pa. Pero ngayon kabayan ka updates, sobrang mahal na. Kaya yung iba, pag gusto ng bahay, bandang malayo na. Oo. So, ngayon kabayan ka updates, condo naman. Okay? Ngayon, ako naniniwala ako na sa punto na rin tayo na nagkakaroon tayo ng malaking adjustments and transition. Hindi nyo lang po nakakamdaman. Siguro dahil hindi nyo naman gaanong natututukan. Pero kami po bilang consultant, natututukan po namin yung presyuhan mga properties ngayon sa Metro Manila. At talagang kapansin-pansin po kabayan kapits na medyo nagkaaroon na po talaga ng mga adjustments. Medyo nakakamdaman na rin po ang bigat. Oo. What if kung after 2 years, baka hindi na po kaya. Kaya I suggest kabayan kapits, habang kaya pa, no? For only 17K per month, meron ka ng unit sa GEM Residences. Okay? At ang maganda pa nga dito kabayan kapits, meron po tayong discount dito kung kayo po ay kukuha. May discount po tayo dito. Oo. I-PM nyo lang po ako kung magkano po yung discount. Ay, nako, ang laki ng discount natin kabayan ka-updates. Oo, kaya i-DM nyo lang po ako. Okay, ang reservation fee po ay 50,000 pesos. As of June 2024, 70.96% na pong tapos si GEM Residences. So talagang kapansin-pansin po kabayan kapits, tuloy ang ating gawa dyan mismo sa GEM Residences. Kailan ba ako last nag-update nito? I think mga June. So pero napapansin ko, actually ngayong August nadadaanan ko lang siya pero hindi ko pa nga lang na bibidyohan. Napapansin ko may mga pintura na yung ibang part ng building, nakakatuwa. Oo, so medyo na-excite ako sa project na ito kasi madalas ako dito sa area na ito Kaya medyo na-excite talaga ako kung ano nga ba ang magiging kalalabasan, itsura ng GEM talaga, lalo yung amenities and commercial area. Abangan natin yan. Pero wag nyo na nga po hintayin kabayan ka-updates na bibili kayo ng GEM na turnover na. Oo, medyo maano yan, medyo mahal na. Mahal na po kabayan ka-updates. Yung mga project, ito trivia lang po. Hindi ko po alam pero medyo hindi na po ganun hindi ko alam kung paano sasabihin pero may mga project si SMDC na pre-selling noon na ngayon po iba na ang discount ngayon. Oo. So dito mo talaga makukumpara yung kahalagaan ng kapag kumukuha ka ng property noon. Oo, kasi may nagkaroon ng mga discount before na 10%. Alam ko na sabi ko yun before sa mga previous updates or vlogs ko na ngayon ay 5% na lang po yung discount nyo. Best example, Mint Residences. Diyan po mismo sa Chino Rosas, Makati. 5% na lang po
ang kanyang discount. So, itong kay Jem, ayan, meron pa akong discount. So, huwag nyo hintayin na mabawasan or tuluyan na nga pong mawala. Okay? So, for more details about Jem Residences, please DM me on WhatsApp. That's 63915-2814355. 63915-2814355. Oo, and kabayan, ka-update sa Diyos ko naman, sa lahat po ng mga nag-i-inquire, oo, kapag nag-inquire naman kayo, wag naman agad-agad nang go-ghost agad. Ay nako ha, ang layo pa na November. Ay, noong una wala nang ghosting, ngayon nang go-ghost na naman kayo. Magtatanong biglang sinagot, tas wala na. Oo, wag naman ganun kabayan ka. Diyos ko. Wag naman ganun. Ay naku, natawa na lang talaga ako. Nasa punto ko ng buhay ko na pinipili ko na lang talaga maging masaya talaga. Oo, walang pilitan po kabayan ka updates, no? Sabi ko nga kung saan kayo magkakaroon ng magandang tulog, kung hindi niyo naiintindihan, hindi ko kayo pilitin. Oo. Kasi kung ako lang kabayan ka updates, to be honest po kabayan ka updates na ito po, medyo nagbabawas na rin po ako ng mga kliyenteng hinahawakan. Dahil mula po nung tayo nga po ay na-promote bilang associate sales director, parang sabi ko nga dapat talaga yung mga maghawak na nga po ngayon ay yung mga taong inaalagaan ko, yung mga consultants na tiyatrain ko. Oo, kasi kabayan ka updates, kahit pa paano, talagang medyo nararamdaman ko na rin po yung commitment. Oo, and syempre, gusto mo syempre, yung mga taong kumuha sa'yo, pinagkatiwalaan ka, parang kailangan maibigay yung talagang pinangako mo. Yun na tulong sa kanila. Pero yun nga, in case man na may mga clients dito na mag-PM sa akin, no? Ako hindi ko nasa punto na ako na hindi na nga po ako naimili dahil ang binibuild up ko nga po ay yung mga tao ko na. Ito pong podcast natin, this is for awareness lang po kabayan ka updates, no? Pero kung yun nga, kung medyo interesado ka sa Jem, ayan, please let me know. I'm here to help you. If not, okay lang naman. Pero huwag din mga ghosting. Yung iba nagpapanggapang yung iba nagpapanggapang konsultant. Yung tipo parang mag-i-inquire kuno ng project nung chinek mo yung number tsaka yung profile. Diyos ko, working SMDC. Ano ba yun? Uy, wag naman ganun kabayan ka updates. Ayan. Lalo pa nga kabayan ka updates, Burmans na nga po ngayon, medyo mahirap din po, no, yung galaw ng oras po namin dahil may mga kliyente po ako nasa ibang bansa. Nag-a-adjust po yung oras ng katawan natin. Tapos ito pa nga, meron pa nga akong ito nga pala, gusto ko nga pala muna magpaabot ng taus-pusong pakikiramay para sa lahat po ng mga naulila ni Miss Luz Elvina. Ayan, siya po yung nanay ng aking ng asawa po ng aking pinsan, si Ate Ana. Akin pong taus-pusong pakikiramay po sa inyo. Hindi ko nga alam kung mapupuntahan ko nga ba ito dahil po may mga nag-i-inquire sa atin for Zoom. Diba? Tapos biglang may mang-ghost pa. Wag naman ganun kabayan ka updates, no? So parang parang taong kausap naman. Wag naman parang I hope you do understand. We are also hindi lang po siguro ako, pero marami ho kami. We are professionals. Nag-spend po kami ng time to answer all your questions. So alam niyo yun, parang wag naman yung biglang hello love goodbye, di ba? Hello love goodbye. Nakuha na yung information, biglang goodbye na, yung pala kumuha sa iba. Ay nako. Oo. Mega shoutout din kay Ate Donna na uuwi nga po ng Manila para lang makadalaw talaga, no. Nako Ate Dan, ipanalangin mo nga ako na walang tumapat na
inquiry na meeting ng Friday. Oo, ipanalangin mo ko na walang magpapa-Zoom meeting ng Friday. Oo, yung magpapa-Zoom meeting na manggugus lang naman. Oo. Ay! Okay, sa lahat nga din pala ng mga nagtatanong about SMDC updates, Gold and Sands, abangan niyo po ang ating pasabog na updates this September. Hindi po nakapag-updates ng Gold and Sands dahil ang dami nga pong kliyenteng tinutulungan, ina-assist. But no worries, on September, abangan niyo po ang ating updates po dyan mismo sa Gold City and Sands Residences. At yung sale, meron po akong update, in-edit na lang po para ma-publish na. Ayan. Okay, so abangan nyo rin po yung sale residences. Again, kabayan ka-updates, kung kayo po ay nakikinig sa ating Spotify and Apple Podcast, please follow me on Spotify and Apple Podcast. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na nasa US of A, super duper shout out po sa inyo. Kayo po ang nanguna. Based nga po sa ating geography sa Apple Podcast and sa YouTube. Apple Podcast and sa Spotify, US po ang nauuna. Ayan, di kayo po yung leading talaga na nakikinig sa ating podcast. Naku, maraming salamat po. At palambing naman, huwag niyo po kalimutang i-follow niyo po ako sa aking Apple Podcast and Spotify para naman tuloy-tuloy po ang ating ligaya at tuloy-tuloy po ang ating samahan. Nasaan mang panigman kayo ng lugar sa iba't ibang panigman ng mundo, tayo po ay magkasama. Para tuloy-tuloy po ang ating ligaya at good vibes every Sunday 11 p.m. And wag niyo rin pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel and hit the notification bell para mas tuloy-tuloy po ang ating updates and kayo po ang unang-una makakapakinig ng ating podcast. And don't forget to like this video, kabayan ka-updates. Kung kayo po ay na good vibes sa ating SMDC podcast ngayong gabi, ngayong araw na ito. And kung kayo po ay may mga katanungan all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp or Viber 63915-2814355 63915-2814355. And again, kung kayo po ay may planong magbukas ng Airbnb business this month or next year, para sa lahat po ng mga kliyenteng wala pa pong unit sa SMDC, wala pa pong nakakausap sa SMDC, please DM me on WhatsApp or Viber para matulungan ko nga po kayong ma-assist dito nga po mismo sa Homefort Hotel. Again, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa lahat ng mga ka-updates, kabayan natin dyan, saan mang panig man kayo ng mundo. Kabayan ka-updates, sabay-sabay tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, kita-kits po ulit tayo next week sa ating podcast dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC podcast. Again, maraming salamat po. Happy Burman sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan. Mula man dito sa Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Happy Burmans po sa ating lahat. Okay? And sana nga po
Masaya po ang inyong unang araw ng September, punong-puno ng blessings at saya, kabayan ka-updates. Again, ang dami ko na nga po sinabi, stay safe and happy, 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 happy investing everyone. Bye!